ang halos sa atin yun, prepare ng number mamaya. Di ba? Tama po ba ako? Ayan. Ngayon po ang pag-usapan natin ay yan, transformation in Christ. Transformation, sa transformation, pagbabago na nyo. Pagbabago na nyo. Pero, bago po na tayo dumako sa ating talk, siguro balikan po natin yung mga previous talks na ginawa dito sa ating venue. Yung 7 talks. Kasama natin sa talk number 1. Ano ba yung talk number 1 natin? God's love. Yan. Ang God's love ay dinimimber sa atin ni Brother Dom Dominic. Doon sa God's love, ipinakita liwanag sa atin ni Brother Dom kung gaano tayo mahal ng Diyos. Sa pulpa nung tayo nilalang, diba? Nilalang tayo ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, mahal talaga tayo ng Diyos dahil hinubog tayo o ginawa na tayo ayon sa kanyang itsura. Tapos hanggang sa kaulian, binigyan niya ang kanyang bugtong na upang sino sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po, may kasunod na kwento sa ating pangalawang talk. Ano ba yung pangalawang talk natin? Who is Jesus Christ? Yun po yung pinangalan ng Diyos na ipapadala sa atin na ang ating Panginoong si Jesus Cristo. Doon naman, yung Who is Jesus Christ ay deliver sa atin na pinaliwanag sa atin ni Brother Donato Barbuco. Isa rin chapter again sa kabilang pastor yun. Ipinaliwanag niya at pinaintindi sa atin na si Cristo ay may dalawang bagay na hindi totoo. Diba? Ipinahayag niya na si Jesus Christ ay hindi isang lunatic. Sabihin, hindi siya baliw sa kanyang mga nagagawa, ay totoo lahat. Hindi rin siya isang liar. Hindi siya sinungaling. So, nagpaliwanag ng maayos ng Brother God kung sino si Jesus Christ. And then yung talk number 3, ano po yun? Anybody? Who is repentance and faith? Tama ba? Repentance and faith. Sa repentance and faith naman, yun po ipinaliwanag sa atin kung paano tayo magsisi sa mga nagawa ng pagkakasala at hindi ho ihiwalay ang pagsisisi at ang pananampalataya. So, kinakailangan daw po pala natin pag tayo nagsisi, kailangan aminin natin yung mga nagawa natin pagkakasala at ilapit natin sa Panginoon Diyos, ihingi natin ng humingi tayo ng lakas upang tayo'y mapagtagumpayan natin yung mga maling ginagawa natin na hindi na muling magagawa sa kasabay ng pananampalataya. So yung pagsisisi at pananampalataya, paulit-ulit yung binabanggit, dapat magkasama, hindi yung mapaghihiwalay. And then ang fourth talk natin ay anybody. Christian ideal, loving God and neighbors. Yan. Ito lang po yan ni Brother Joe. Kaya doon po tayo sa taas. Dahil hindi yung available doon din ito. Ito naman sa talk number 4, ipinaliwanag ni Brother Joe yung paano magmahal sa Diyos at sa kapwa. Paano nga magmahal sa Diyos? Mahalin natin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Diba? Buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong lakas. Sa buong lakas, ang gustong ipahiwatig doon, mahalin natin siya ng buong buo, yung lahat ng ating person. Ano ba yung person na yun? May antulog natin sa 3 T's. Time, treasure, talent. Pamilya natin yung 3 T's sa atin, sa mga katolik ko, diba? Sa mga charismatic, sa Shaddai, yung 3 T's, time, treasure, and talent. Yun pa, ang iibig tayo sa Diyos, dapat yung buo, ibigay natin ng ating oras,
Yung sa treasure, medyo may obligado yun. Kailangan magpapaliwanag sa inyo na mas malawig para meron nila. And then sa talk number 5, ano na po tayo sa talk number 5, ano po ba ito? Talk number 5. Christian family, Christian family. Yun, pinaliwanag naman dito sa harapan at tayo ninayag ni Brother King and Sister Rose kasama ng pamilya. Doon pinakita nila kung gaano ang pamilya ay nagbubuklod. Kailangan natin magkasama, nagkakaunawaan, at alam ang kilos ng bawat isa. Diba? Pinawagan nga na si Brother Jim daw takot sa dilim niya. Isang anak niya, so, isa din nun, kinakailangan, alam mo kung sino yung mga kasama mo sa bahay. Hindi palibasa, kasama mo siya, o anak mo siya, wala ka ng pakialam. Dapat alam mo kung sa anong galaw ka. So, nagkakikitiyan ba niya, may pagmamahalan, may pag-uunawaan, may lambingan, at kasama kayo, kasama ang buong pamilya, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tungo sa yung kapagbabago ng mukha ng mundo. Na kung saan, yun po ang ating vision. Ngayon, sa talk number 6, yun po, yung talk number 6, ito po yung pinakapuso ng Christian Life Program. Sa talk number 6, matanda ninyo si Brother Boom Bravo sa inyong harapan, ipinag-pray over ang bawat sa atin. Ulitin ko po, ang ginawa niya ay pray over. Hindi ho siya nag-baptize sa atin. Dahil kung naman natin, bilang sa Katoliko, kung tayo hindi niya gano'ng maliliit pa, nandun na sa atin ang Banal na Espiritu. Ang ginawa lang natin nung nakarang talk na yun, talk number 6, katulad ng isang kape, kung matanda niyo. Ang kape, namimig na tubig, katulad na, linagyan ng kape sa isang tasa ng may tubig, pero hindi hinalo. Ayun po, yung kape na symbolize ng Holy Spirit na nandun na sa kape, tayo naman nandun na sa atin ng Holy Spirit na hindi pa nag-enhance. So, over kayo ng araw na yun para ma-enhance yung Banal na Espiritu na nasa ating pangangatawan, nasa ating sarili, para may labas natin kung ano mang regalo na meron tayo ng panahon na tayo ibigay. So, doon po, in-enhance ni Brother po kung ano man meron tayo. Siguro naman, marami sa atin ay mga nalaman na yung mga talento na bawat sa ating team, na charismatic team na natanggap nila. At siyempre, dapat ilabas natin yun, i-share natin yun. And then, yung talk number 7, kung kanina pinakita rin dito, ano ba siya? Growing in the Spirit. Yun naman sa growing in the Spirit, may pinaliwanag sa atin, sa harapan, kaya ihantulad tayo, kunwari, sa isang gulong. Diba? Tayo raw yung nasa outer ring. And then yung nasa gitna, ang ating Diyos, yung hawak. Isipin po natin yung gulong, mas madaling ma-visualize natin, yung gulong ng bisikleta. Kasi pagka gulong ng kotse, ano yun, mags na yun, hindi mo sa gulong ng bisikleta, di ba wala na ayos yun. Ngayon, kung wala pa siyang ayos, and then wala, di makapit, at hindi siya gugulong. So kailangan daw mag-ban, half, and ring, may mga rayos doon. Sa mga rayos na yun, represent niya, bawat isa, ano ba yun? Yung prayers, di ba? Parang matigit. So, pag sa prayers lang, wala, okay, yung pantikot. Kinakailangan may karapat, ano yun? Yung 7 sacrament, di ba? Nandun yun. Pagka meron tayo, medyo hulong na siya. Pero hulong pa rin. Hindi ko na lahat na magiging, pero siguro yung mga fellowship, ano na siya, and then pag na siya, ano na siya, yung hulong na siya. Gugulong siya, kasabay natin ang ating Panginoon. Sige, kasama natin ng Diyos sa ating journey kung tayo ay nalalangin, tumanggap ng mga sakramento na at saka yung fellowship. Ngayon, sa talk number 8, ito na po, usapan na po natin. Ito napakasimple lang ito, maliit lang po ito. Siguro, yung talks ito, after this, sigurado, gagawin na yun. And then, mamaya, harap dito ang ating team leader at asahan nyo
magkakaroon po siya ng konting programa, i-pray over kayo, and then ipaliliwanag sa inyo ang laman ng ating covenant. And then yung mga tips natin na wala pa. Yun, paliliwanag sa isa't isa yun. Yan ang gagawin ng ating team leader na si Brother Rami, kasama ng kanyang asawa na si Teacher Drew. Yan. Yan po, usahan po natin. Transformation in Christ. Transformation, yun nga po, tunay na pagbabago o pagbabago ninyo. Kung matatandaan ninyo, nung talk number 6, si Brother Bong Bravo, meron siyang dinamit sa atin na transformation. At hindi yan, tulad niya yun sa isang hayop o insect. Kung matatandaan niyo po, inadil tulad niya ang transformation sa isang parparo. Diba? Yung life cycle ng parparo. From egg, larva, pupa, and adult. So, from itlog, napisa, nagiging caterpillar. Hindi nakikita sa mga daon-daon na maliit pa ako, pinaglalaro ko yun. Yung mata nang parang drawing lang eh. Sinusugod ko pa yung mata nun eh. And then after ng stage ng caterpillar, sabi nga ni Brother Bong, susuot siya sa ubon. Yung gagawa ng ubon, mga silk yun eh. Tapos, kasabot sa isang lugar. At certain period din, lalabas na siya at doon, bubunga na. Talagang lalabas ang kagandaan ng isang paru-paro. So, doon mo natin makikita talagang total transformation. Pero hindi po yun ang pag-uusapan natin, yung physical transformation. Ang pag-uusapan po natin ay transformation in Christ. Pagbabago ninyo kay Kristo. Sabi nga po, kay San Pablo, sa mga taga-Roma, do not compare yourself to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. Sabi po dyan, may kodigo, may Tagalog. Huwag daw po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago isip upang mabarin ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So yun po, inutusan tayo ng Panginoon Diyos na magbago. Total na pagbabago na-turn pa. Pag once na magbago tayo, tuloy-tuloy niya. Dito pa rin dyan. Huwag na mo tayong gumaya sa iba sa mga pala siguro binata na nandito na tataligin pa. Ito pa rin dyan. Hindi naman po sinasabi sa atin na kapag tayo nagbago na hindi natin gagawin o lilingunin yung mga nakaraan. Lilingunin pa natin, pero unti-unti na aalisin ko sa atin. Sa totoo lang, kami po, lahat na nandito, hindi naman po kami mga santo o mga banal na member ito. Kung ano yung lingkod na sa inyong harapan, isa po ako makasalanan. Takang po siguro, dahil nga po ang ating simbahan, hindi naman po Cathedral of Saint. Ito po ay hospital ng mga makasalanan. Kaya ginagawa po tayo rito, inuubog hanggang sa namuhay tayo ng may takot sa Diyos at may kawalan doon. Po. Next. Yan. Tradisyon. Bago mag-talk tayo, dapat may pakilala. Ayan po, aming pamilya. Ayan ako yung mayroon na yan. Tapos yung susunod, ang may bahay is sorry, pwede kong sabihin may bahay. May aking asawa. Kasi pag sinabi raw may bahay, may apartment. So, yun. Ang aking pamilya, Sister Mary Luli, sa ating buwan. Ngayon po, may tatlo kaming anak. Yung bunso ko, yung babae na toga, pag-nag-isang mga babae, at yung panganay yung lalaki. Yung panganay lalaki, si Jason, manugang ko na yun. Sila po, yung anak ng bunso ay second year
college yan sa Colegio ng Luzon ng Dasmariñas. Isa po siyang Buddhism, ano diba? Buddhism po yung bata niya, pero nakapag-aaral siya ng normal, nakasusunod at may magandang grades. Yung panganay ko, yung lalaki, nagtapos din po yan sa UP Los Baños. Nagtapos po siya ng computer science. Sa UP nga, ngayon ay nagtatrabaho na niya sa isang multinational company. Medyo maganda na po, nakatutulong na rin sa amin. Yung anak ng mga babae na yan, bago siya magtapos niya, meron na rin siyang isang course na tapos. Sa UP rin po siya. UP Manila naman. UP Los Baños yung pangalan ko. Yung pangalawa, UP Manila. Siya po ngayon ay licensed occupational therapist. Siya po yung nakatutulong sa amin sa maliit namin ginawang business. Nandiyan, siya po yung pinaka-director namin. Siya po ang gumagabay sa mga therapist namin. At ngayon po, isentry lang, nagtapos na rin siya ng pangalawang course. Siya po ay graduate ng Juris Doctor. Nagtapos po siya ng College of Law, and then last month, noong September 7 yata, nakapag-take na ng bar. So, nag-iinta na po siya ng result, by January siguro, na makakapasa ka. Yun po, yun po yung sa picture. Pero hindi po, kami pa rin yan. Pero nasa dulo, yun yung boyfriend ng anak babae. Isa rin yung therapist. Nagpa-practice po man ako ngayon, babae, ng pagiging occupational therapist. Yung clinic namin nandiyan sa iba, at sunaro, limutak ko yung pagkat may tapat ng school ng mga. So, yun po. Usapan natin. Yan. Our transformation, ang ating pagbabago ng niyo. Wala. Yan. Ang pagtatalakay ko po sa inyo, ang ating paksa ngayon ay halos kalahati ng ating topic ngayon ay tungkol sa kwento ng isang bulag sa Biblia. Yan, sa surat ni 1, chapter 9, verse 1 to 37. Siguro, para maintindihan natin ang kwento, ang ating talks, siguro, kailan masahin sa inyo, ngayon, ang kwento ng ating ang bulag para maliwanag yung natindihan. Yan. Wow. Medyo may kahabaan ito, sana hindi kayo token. Dahil dapat naman talaga dahil ito yung laman sa Biblia. Ito po ang laman ng kwento. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siya isang lalaking pinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala? At ipinanganak na bulag ang lalaki ito. Siya ba o kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus. Ipinanganak na bulag ang lalaki ito, hindi dahil nagkasala siya o kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat natin gawin ang mga pinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang magagawa ako. Habang ako'y nasa sanlibutan ito, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa matang bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig. Ngayon po ay sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon, gayon na ginawa ng bulag. At nagbalik, at nang magbalik ay nakakita siya. Yun, nakakita niya yung bulag. Sinabi ng mga kapitbahay niya at mga nakakita sa kanya noong siya ay namamalimos pa. Hindi ba iyon ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan na. Hindi, kamukha lang, bigyan ng iba. At sumagot ang lalaki,
Ako nga po yun. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng puti, ibinahid sa aking mga mata. Pagkatapos, sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya pumaroon ako at naghilamos at nakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko. Sagot niya. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw kamamahinga nang gumawa si Jesus ng puti at pagilapin ng bulag. Tinanong siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi din niya sa kanila, pinahiran niya ng puti ang aking mata, naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakita na ako. Ang sabi nila sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang tao niya. Ito niya si Kristo. Sapagkat hindi niya ipinangingili ang araw ng pamahinga. Di ba pagka yung panahon na yun, pagka ng pamahinga, talagang walang gagawin na pamahinga. Yun ay gumawa si Kristo sa araw ng pamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng gano'ng kabubalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng bagay? Kaya tinanong nila muli ang dating bulag sa pangalawang kata. Ikaw naman, yamang pinadilan ni Jesus ang iyong mata. Ano naman ang masabi mo tungkol sa kanya? Siya ay isang propeta. Sagot niya, ayaw maniwala ng Hudyo na siya ay dating bulag. Kaya tinatawag nila ang magulang ng tao iyon. At tinanong siya, anak ba niyo ito? Talaga bang siya ay pinanganak ng bulag? Bakit nakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang. Alam po namin siya ay ang anak at siya ay pinanganak ng bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakita na siya ngayon at kung sino ang nagpadilan sa kanya. Siya na po ang tanong ninyo, siya yung sapat na gulang na at nakapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. So, haba pa. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwala sa sinagoga ang mga sinumang nagpapahayag na si Jesus ay Mesiyas. So, ako pala sa inyo. Ikaw kailan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang ang iyang sa iyo sa pagkagulang na siya po ang ninyo. Kaya muli pinatawag ang dating bulag at sa kanya sabihin mo ang totoo. Alam namin makasalanan ang tao niya. Pinipilit palabasin ang makasalanan ang aral sa Kristo. Hindi ko po alam kung siya makasalanan o hindi ito niya. Isang bagay ang ko, dati ang bulag. Ngunit ay nakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Tanong niya. Paano niya napadilan ang iyong mata? Sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo na at ayaw niyong pakinggan. Anong ibig niyong maging muli? Ibig din ba ninyong maging alagad? At siya'y nalipusta na ikaw ang alagad niya, sabi nila. Ngunit kami alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsasalita ang Diyos kay Moises. So, paniniwala talaga ng Pariseo at mga skriba yung batas ni Moises. Ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan ang galing. Sumagot ang lalaki. Iyan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya galing. Kayong inadilan niya ang mata ko. Alam natin, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Buwan sa pasimula ng sanlibutan ay wala nang nakapagpapadalyan ang mata ng taong pinanganak ng bulag. Wala pong magagawa ang tao yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. So, yung pinamamagitan ng bulag sa
Nakausap niya. Sinagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang tuturo sa amin at siya ay tinuwala nila. Ang kabugalan ng Israel. Nakita po. Nabalita ni Jesus na ang lalaki pinagaling niya ay tinawag ng mga Pariseo. Kaya tinan niya ang lalaki na matakbuhan niya. Ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ng lalaki, sino po ba siya? Ginoo, sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya ay nakita mo na, sabi ni Jesus. Siya ay nakipag-usap na sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa libutan ng pagbarito ko upang makakita ang bulag at mabulag ang mga nakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo malapit sa kanya at siya tinanong, ibig mo bang sabihin bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong makikita wala sana kayong kasalanan. Ngunit sasabi ninyong nakakita kayo kaya natin sa inyo ang mga kasalanan. So, yun po ang kwento ng bulag sa Biblia. Yan. Ayon sa kwento, Jesus opened the eyes of the blind man, then the blind man did not heal in an instant. Nilagay siya through a process. So, di ba, kumuha siya ng buhangin, pinatenduraan niya, yung puti, pinasabatan ng bulag, at inutusan na pumaroon sa isang ilog at maghugas. So, yun po, madaling sabihin nila ng Panginoon na pagalingin ng bulag, pero hindi niya ginawa. Ginawa niya ito process. Ganun din po sa atin. Nung tayo po, kasama rin po kami noon, nung tayo po ay mag-start o nagkakawagin o imbitahan na mag-dinig sa Christian Life Program, amin po natin na tayo po ay may kanya-kanyang version ng pagkabulan. Ilan natin si Kristo, siyempre, tayo mga Katoliko. Pero bubulagan tayo o meron tayong pinagkakabalaan, abala tayo sa mga buhayin natin, sa ating trabaho, o binigay sa ating negosyo, o pagkada. Basta marami tayong version ng pagiging bulag sa pamamagitan ng pagiging abala. So, nung tayo nag-start ng Christian Life Program, unti-unti natin nakikilala ang Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ito ng mga talks na ating narinig, mga matatandaan niyo. Yan. Sa pagpapatuloy ng kwento, when people asked the blind man who cured him, he responded by saying that he was cured by the man called Jesus. Kaya nabanggit niya yun, kaya siyempre, isa sa bulag, sa mahabang panahon, siya ay bulag, so hindi niya nakikilala si Jesus Christ. So, nung pinagaling siya, di na ng kanyang mga mata, doon niya na nalaman at narinig ang nagpagaling sa kanya ay si Jesus. So, yun pala, ganun din po tayo. Although na ginan natin si Jesus Christ, siyempre, sa pagsisimba-simba, ating kasal, binyag, lalo na sa pagkapasko, di ba? So, hindi natin talaga si Kristo. Pero, hindi pa natin lubusang makikilala o nalaman kung sino talaga si Kristo. Sa pamamagitan nga ng Christian Life Program, hindi tayo nagkakaroon ng malalim na pag-unawa kung sino ang Panginoong si Kristo. Next. When the blind man asked for the second time, who cured him? He responded that the man was a prophet. Kanina, nung tinanong, ang sagot ng bulag, ang pagkakalala niya, ang pagaling sa akin si Jesus Kristo. Pero nung lumalaon, ang sinasabi niya na, from the man called Jesus, the blind man now, pinapakita, he is a prophet. So, unti-unti, nalalaman ng bulag, kung sino ang magaling sa kanya, wala sabi niya, si Jesus Christ lang. Ngayon nung
lumalaon, lumipas ang mga ilang araw, unti-unti niya nakikilala kung sino yung nagpagaling sa kanya. Kasi nagkaroon na siya ng paningin eh. Nung bulag siya, wala. Basta hindi niya kilala si Jesus. Ngayon, nang nauusap niya na, papayag niya na isang propeta. Ganyan din po sa atin. Sa first talk, second talk, third talk, di ba, nagkakaroon tayo ng pagkakaintinig si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay sinungaling, si Jesus Christ ay hindi isang baliw. Yung unti-unti lumala yung mga pagkakakilala ni Jesus Christ. And then, nung lumalaon, masabi natin sa kanyang mga pinapayag nito, masabi natin na si Jesus Christ ay isa rin propeta. So, unti-unti, little by little, malalalim ang ating pagmunawa sa ating Panginoon. Then, ang sa pamiligyan na, the transformation has come to its fullest toward the end of the story. The blind man became a believer in his final statements, Lord, I believe. So yun, diba, sabi niya, sino po yung sinasabi niyo, pakilala niyo sa akin at ako yung nagpapalaya, sabi niyo yung bulan. So ganyan din po tayo, mula talk 1 hanggang talk 7, lahat ay paliwanag natin ang sino ang natin kamahalan, kung paano natin paano tayo mag-respond sa pagkakas natin Panginoon Hesus Kristo. Yan po. Katulad ng isang bula na mula sa pagkakilala niya sa Panginoon na siya ay si Hesus Kristo, pero nung bandang huli, talagang dinidigyan niya na naniniwala siya kay Kristo. Ngayon po, kayo po, tatanungin ko, handa na po ba kayong karoon ng tuluyang pagbabago at tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon? Amen. Are you now ready to proclaim Jesus as my Lord? Thank you. So, ngayon po, nakatokta na tayo. Kilala natin natin Panginoon Hesus Kristo at tuluyan po tayong binago ay nakailangan saan naman. Hindi na tayo turn back. Little by little, gawin natin ang total na pagbabago. Magagawa po natin yan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ilang bagay. Yan. Kailangan patuloy ang ating transformations sa pamamagitan ng growth in holiness. Tumutunaw tayo sa kapanalan. Diba? Kung mapapansin nyo, alam niyo ba na hindi aksidente na kayo ay nakaupo dyan? Diba? Pag sinasisaran ko, inaanap talaga nitong bumili ng Apostle Christ. Pero, yung ba sa atin, dahil andito, dito, diba? Parang pressure na lang. Dalawa natin sa inyo, pressure na lang. Bago kayo pumunta dito, diba, may mga nag-invite sa inyo. Sina Brother Rosen, kung sino sa atin. Pero totoo niya, ang tumawag sa inyo ay ang ating Diyos. Sila po ang nag-guide sa inyo kung bakit kayo po ay nandito. At dahil ang Diyos ay banal, tayo po ay inuutusan na mamuhay sa pagiging banal. Paano po? So, unti-unti, iwasan na po natin yung mga sa tingin natin at nakikita natin mali, doon na tayo sa tama. Di naman kailangan baguhin ito talikuran. Tao tayo, magagawa natin yan gradually. Lumago sa discipleship. To be a disciple of Jesus, we have clearly our own process. Ano ba yung mga process natin sa panahon ngayon? Diba? Sabi ko pa sa ng krus at sumunod kay Kristo. Pero tayo, siguro, compare na ito, sabihin natin, yung mga process natin, yung mga kampanin natin sa buhay. Ilang sa ama, ilang sa anak, ilang sa bahay, ilang sa asawa. Kung anong niyatang sa atin, gampanan natin ng tapat ng walang bahay na pagkakamali at sumunod sa Panginoon Kristo. Sundin natin ang mga utos at mamuhay tayo ng may pangalan. Ano po? Sasabi dyan. And then,
greater commitment to service. Yan. Lutusan po tayo na kumpanya natin sa pamamagitan ng service. Ito po, awak ko na aking kodigo. Yan. Our transformation through a greater commitment to service takes place by serving God. Mag-serve tayo ngayon sa ating Panginoong Diyos. Yun po, isang paraan para hindi tayo bumalik sa mga dating gawain. Di ba sa charismatic na katawagin, BSTU. Wala na tayo doon. Yung balik sa dating ugali. Wala na. Nandito na tayo. Tapos progress na tayo. Tuloy-tuloy na. No turning back. No turning back. Yan pa. Mag-serve sa neighbor. Yan, sa ating sa kapwa, society, yan. And then sa church. Sa church, tayo bilang isang Corpus of Christ, meron po tayong obligasyon na magkaroon ng relasyon sa ating simbahan. Marami dito, nanditong mga awit, isa na po silang choir niya sa simbahan. Yung iba naman dito, yung mga anak ay mga sikristan. So marami pong way para makapag-serve kayo. Ako po, isa po akong extraordinary minister of the Holy Communion. Isa po akong lay minister ng simbahan. So isa po para makapag-serve ako sa church, yung pag-serve ko sa bilang isang lay minister. Ganun po, mag-serve tayo ng ano po ang tingin natin, ay pwede natin gawin na ikalulugon ng ating Panginoon Diyos. God wants us to raise up families in the Holy Spirit, renewing the base of the earth, ang ating buong pamilya. At yan po, yung renewing the base of the earth, yan po ang ating vision bilang isang Corpus of Christ. Dali natin, sama-sama natin ang ating buong pamilya, yan natin sa pamamagitan ng sama ng Banal Espiritu tungo sa ikipagbabago ng mukha ng mundo. Sa transformation through Corpus of Christ naman tayo. Sa totoo lang, kung mapapansin nyo, di ba, sa saya ng mga members namin, kami na dito, hindi lang dito, sa buong community ng Corpus of Christ, napakalaking pribileyo na maging kasapi members ng Corpus of Christ. Kasi kung makita niyo naman, bilang isang Corpus of Christ, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makatulong, hindi kamagawa. Kasi ang kasayahan ng bawat sa atin, yung magbigay, hindi mabigyan. So, bilang isang Corpus of Christ, may opening. Sabi, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagbigay sa kapwa, makatulong sa kapwa. Isang napakalaking napakaganda pakiramdam sa pakiramdam yung makatulong ka. Pasin niyo yun. Kapag ikaw ay tumatanggap, hindi, parang malungkot ka pa lang. Masaya ka, siyempre yung bago ng isang gamit, ano yan. Pero kung subukan mo naman tumulong, mas maganda, mas maganda ang pakiramdam mo na nakatulong. At yun ay nagawa natin sa pamamagitan ng maging kasapi ng Corpus of Christ. Napaka-malaking pribileyo. So dapat, ibalik din natin. Dapat kasama natin yung sigang kasapi ng Corpus of Christ. Tingnan nyo, nakulog na sila, nag-transform sila. Kaya nga, hindi ko nakita yung mula na yun. Ngayon, purulog na sila. So, di ba, saya ang maging kasapi ng Corpus of Christ? Yan. We will continue to grow in personal holiness through our regular prayer time na. Sa regular daw na panalangin ay isang bagay kung saan ang ating personal na pagpapakabanal ay ihinas. Alam po ba, sa panalangin sa Panginoon Diyos, yun yung pagkakataon na tayo ay nakikipag-community kay God. Yun ang panahon na tayo nakikipag-usap sa Kanya. At kung paano tayo makipag-usap, ay imagine natin sa isang mag-ina. Pag-inanak, may kailangan sa kanyang nanay, tatalakan sa kanyang ina. Siyempre, pagbibigyan. Pero, may gaya na ginagawa ang
community ng simbahan, hindi lang ng Corpus Christ, para actually, ito tinuro rin sa atin ng ating Panginoong Kristo. Yung ano yung kanta dasal na Ama namin. Di ba kompleto yun? May adoration, may nutrition, may thanksgiving, meditation. Ganun po. Kasi kung lalapit ka sa nanay mo, may hingin ka, Mama, may hingin ako ng libo. Para masunod, anong magiging response ng nanay? Di ba? Ano pa? Nagsusuka ba ako ng pera para gano'n ang response ng nanay. Pero kung lalapit ka sa iyong ina na may paglalapit mo, Mama, ganda mo ngayon maganda, may lang maganda manuli, maghihingi ka rin pala. Siyempre, magkakabili na natin, bibigyan ka, ganun po ang ating Diyos. Siya'y naghihintay sa atin ng Panginoon. Pero bilang isang nagasunod nga ni Kristo, manalangin ka, although panalangin ay walang muli. Pero meron nga tayo sinusunod yung adoration, yung pagsamba, and then yung contrition, yung pagsisisi, siyempre yung kaya then magpapasalamat tayo, yung thanksgiving, sa mga ginawa ng mga ginagawa sa atin, and then yung supplication, yung nag-legit na tayo, kung ano mga pangailangan o kung ano mga concern tayo ng problema, lumapit tayo kay Lord sa ibang magandang pamagitan ng darasal. Lahat nakakawin natin, kaya sa ating Panginoon Diyos, ano naman ang nasa loob. And then, yung pong scripture reading naman, magbabasa ng Bible. Kung kanina tayo darasal, yun ang oras na tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Sa scripture reading naman, doon naman, parang complete ang path, yun naman ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Kung papansin nyo, pag nagbabasa kayo ng Biblia, may mga problema kayo, masuguranin kayo, kung ano mabibigat o mga problema, kapag kayo nagbabasa ng Biblia, masusumpang ninyo kung nasagulat sa inyong mga concern. Pansinin niyo yan. Lahat ng inyong problema ay masusumpungan tungo o through pagbabasa ng Bible. And siyempre, may reflection. Kaya naman pag-rely natin ang pagbabasa ng Bible and study, pag-aralan din natin. Then through faithfulness to the covenant of Gospel Christ. Yung pong covenant na yun na mamaya ay papaliwanag sa iyo at pabulitin sa inyo ng ating team leader, nasahan niyo po, nasa hanapan, paliwanag niyang ipaliliwanag sa inyo kung ano ang ating covenant. And then, yung through the CFC Information Program, hindi lang po kasi nagtatapos dito sa Christian Life Program ang ating mga nalalaman. Marami po tayong growth teachings na dadaluhan para mas lalong umangat o lumali ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Although, marami po gumagawang itong religious organization na ganito, pero ang kaibahan natin, comfort tayo atin. Hindi ka para sa ibang grupo, charismatic, pwede yung asawa lang o asawa lalaki o asawa babae, atin o anak lang. Pero ito, dalawa. So, maganda ang formation na ginagawa ng focus. We will develop a greater commitment to evangelization. Yan, sa evangelization tayo. Di po ba? Bago kayo nakarating dito, may mga nag-invite sa inyo. Minsan sinusundo pa kayo, pinupulit kayo niya, kahit ano kayo, pinakata kayo niya, kumustahin kayo. Diba? Yun po yung gawain natin sa Corpus Christ. Mission of Corpus Christ, evangelization is mission of the Corpus Christ, evangelization is the global every CFC is an evangelist po. Kung makapansin nyo sa mga picture, although hindi ko mananapunta nito kasi 2 years lang ako bilang sa chapter head dito sa masaya at magagaling masasipag na Corpus Christ ng chapter. So yun po yung mga gawain nila. Ayan. Pero nasa bandang dulo, ayan sa mga ako. Nung kami mo ay nagkaroon ng retreat sa Baguio, sama ko ngayon. Tapos sa baba, ayan, yung aking asawa, namimigay, ayan, yung grupo namin.
namigay kami. Actually, hindi naman siya katalawan feeling hungry. Kasi hindi naman yata makapagod na. Siguro sabi natin, feeding the street dweller. Yan. Kasi uminom kami sa buong nete na to at nabigan. Yun po ang i-mission natin bilang isang kasabi ng Apostle Christ. At doon yung nararamdaman talaga ang halaga ng buhay, ang saya ng buhay sa pagdilingkod at pagtulong sa ating kapwa. Yan po. Ayan, tayo. The Lord has chosen you. Binulan ng ating Panginoon ang inyong mata to see God's plan for you. At kung ano po ang plan ng Diyos sa atin, ay plan niya ay dalhin tayo sa kanyang heavenly kingdom. And for that, may God bless. Ngayon po, siguro papatuloy. Siguro tatawagan ko yung team leader at saka ang kanyang kabiyak. Sister Lou. Tayo. Sige. Para ipaliwanag yung okay. Activity natin. So ito, siguro mabasahin na sa inyo at assignment natin. Family mission statement. Yan mga sample. To place God as the highest priority of the family. Kaya po, maging sentro ng ating buhay ang ating Panginoon Diyos. To love, forgive, and pray for our family every day. Natin yan sa pag-uwi bilang isang sapi na ng Focus for Christ. How to create your own family mission statement. Know who you are as a family. Siyempre, kailangan malaman mo kung sino ka ba sa inyong pamilya. Identify what are the important life principles you live by. What is the purpose of our family? Dapat alam po natin yan. What kind of family do we want to be? Ano ba ang plano natin sa inyong pamilya? Kaya kailangan po, pag-isipan nyo yan. Bilang isang Couples for Christ, alam nyo po kung paano natin dahil ang ating pamilya. Then what do we value most as a family? Yan. What kind of parents do we desire to be? Siyempre, bilang isang Couples for Christ at naiintindihan natin kung anong ang dapat natin gawin, alam na natin kung paano tayo umuhay sa isang buong pamilya. What kind of relationship do we desire to grow? Ano ba gusto natin tumago sa dasyon sa bakit pa ito? And then, what do we value the most at the how can we as a family contribute to our community and society? Yun yung kanina pang paulit-ulit ko sa inyo kung paano po kayo mag-contribute sa community. Alam naman natin tayo mga po ay evangelizer at tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos na maglingkod sa Kanya. Sa paano paraan? Sa paglingkod siya sa ating kapwa. Yan. Tatawanan ko ng ating leader. Siguro pati na rin ang ating supervising unit, si Brother Buboy, para sa ating pagpapatuloy. Ito pa, paliliwanag na dito ng ating team leader yung takbo ng ating programa. Magkakaroon po tayo ng reflection songs, and then i-pray over po kayo ng ating team leader at ipaliliwanag ng kung ano po ang naman po natin. And then kung yung matatanggap nyo na mamaya sa isa pong ipaliliwanag isa. Thank you po, John. Thank you. Ito po ang ating supervising unit, ang unit leader, unit head, si Brother Bubo. Benji Yolanda. Benji Yolanda. Bakit di kinaya yata yung ano eh?
tayong commitment, ceremony dito po, makikita ko. Ano po ang dapat natin gawin bilang member ng CFC? So, meron na tayong mga yan natin explain. Kabilaan card, CFC ID, CFC sticker, First Day, Book, Bible Guide, CFC Songbook. Other gifts mamaya ko ay prepare na po, wala tayong aking sister wife. So, siguro, nagkaroon tayo na magkakaroon po tayo ng COVID mamaya kung saan tayo nalulupa. Pero bago tayo malumpa, papalaran muna ni Ramiro ko COVID ng orientation. COVID ng pala sa akin. Mamaya yun. tapos kayo ay remember tayo mamaya. Tapos meron tayo mga song na welcome sa new brother and sister of CFC. So, maraming salamat sa inyo. So, muli, tayo ay delegation ba yun? Commitment. Kay sis, abot natin yung papel para sa yung kasunduan sa Gospel Christ. Sa tulong at pagkabay ng Diyos. Namuhay ako bilang tagapagsunod ni Kristo. Manalangin ng 15 minuto man lamang araw-araw. Magbasa ng Biblia 15 minuto man lang araw-araw. Kalabihang makibagay sa buhay pagsamba ng aking sukat, iwasan ng kasalanan, maling gawain, iayos ang aking sarili pamumuhay. So, babasahin ko. Pangalawa, inaano ang aking sarili sa pagtatag isang matibay na pag-anak para kay Kristo. Magtaguyod ng isang palagiang kiusap sa aking kabiyakan at Siguro bro, kasi itong mga kasunduan ko, ipinaliwanag na sa atin nung talk 6. So, i-review na natin yan after ng reflection song. Patatayin natin ang mga participants, tsaka ito po tatayo po kayo lahat para matumba.
Ito po yung guide na sasabihin ng libro. Pwede natin siyang sabayan. Habang kumakanta. Babasahin mo yan. Tapos sabihin. Diba sabayan nga ako sa parang kasunduan sa Popol sa Christ. Ayan, sige po bago po tayo patuloy, meron po tayo na ako na commitment. So, and I will created me. Ayan, katulad po dati, pwede natin ipikit yung ating mga mata at ipin po natin ulit yung ating kanta. Yun. So, natapos tayo ngayon sa Ayan po,
Pagkabasa ko ni Bro Rami, yung manunumpa, susunod po kayo. Pagkatapos niya, basahin mo po na bro, pagkatapos yung tuma, para sa makasunod sila. Yun, pick after me, okay? Sige po. So, ready na po tayo. Sunduan sa Couples for Christ. Sa tulong at paggabay ni Kristo. Taas po natin yung ating mga kalit kamay. Sige po. Bro, sa tulong at paggabay ni Kristo. Nalangin ng 15 minuto man lamang araw-araw. Pagbasa ng Biblia 15 minuto man lang araw-araw. Malaki ang makibahagi sa buhay pagsamba ng aking simbahan. Iwasan ang kasalanan at maling gawain. Iayos ang aking sariling pamumuhay. Ilaan ko ang aking pagtatag ng isang matibay na mag-anak para kay Kristo. Pagtaguyod ang isang palagiang pag-usap sa aking kabiyak at mga anak linggo-linggo. Pamuhay ang aking katungkulan bilang magulang. Panalangin kasama ang mag-anak araw-araw ay pagdiwang ang Lord's Day. Maglaan ng masaganang panahon para sa tahanan at pamilya sa mga gawain at pag-aliw. So, ilaan ko ang aking sarili sa paglilingkod sa Diyos. Magdala ng mga mag-asawaan para kay Kristo. Maglaan ng panahon upang maglingkod sa Couples for Christ kung saan man ako tinatawag maglingkod at sundin ang mga panuntunan ng mga taong may pananagutan sa aking paglilingkod. Makipag-ugnayan ako ng may pagmamahal at katapatan sa iba pang mga anak sa Couples for Christ. Dalawa ng aking lingguang pagtitipon bilang maliit na grupo at makipagtulungan upang magkaroon ng kaayusan ng pagtitipon. Tumanggap na iba pang mag-asawa at asawa na idadagdag ng Panginoon sa ating bilang. Ako ay mag-aaral at magpupunyagi na maunlad bilang Kristiyano at sa akin, ikaw unawa at katuparan ng aking pasyon bilang may asawa. Dalawa ng mga kurso, retreat, pagsasanay, at mga pulong ng CFC. Masikasin kong pag-aralan ang lahat ng mga babasahin na ibinigay sa akin. Tulungan nawa ako ng Panginoon Kristo na maipamuhay ang kasunduan ng Couples for Christ sa araw para sa kanyang karangalan at kalulatian sa kabuti sa aking mga paligid. Kapatid. Tulungan nawa ako ng Panginoon
nais mo rin ako pagkuhan mo ako si Christ sa araw-araw para sa kanyang karangalan at walandian sa ikutubuti ng aming Ama. So, ayun, meron tayong mga ano niya na pipirmahan. Wait lang sis. Saan, Miss? Saan, Miss? Wala pa nga isa. Pinakuha ko na doon. Wait lang doon. Wala pa isa, Miss. Kulang isa. Nabigay ko na to. Sa akin. Standards ba? Para kay sis. Oh. Ilang time ball ko? Sis, karam lang kong ball ko. Meron na. Meron na. Meron na po. Salamat. Sige po, pray over na po ng ating mga participant. Mga service team po, pwede po kayo ikutan natin sa mga gilid-gilid po. Tapos itas po natin ang kanang kamay. Hindi po yung participant. Yung mga service team lang po sa gilid. Para pray over ni Rora. O mga kapatid, sabay-sabay tayo magtanda sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Praise you Lord, glorify you, pinupuri ka namin, malati namin. Kailangan namin sa kasambahan namin. Hallelujah, Lord. Lord, ulit tinatas ko sa iyo ang aming mga kapatid na ito na pinagkakaloob mo sa amin sa araw na ito, Lord God, sa kanila pagtatapos sa aming Christian na program, Lord God. Ulit tinatas ko sila sa inyo, Lord God, na naway patuloy mo sila pag-ingatan sa bawat araw ng kanilang buhay, Lord God, upang sila ay maging matatag sa kanilang paglilingkod at maging matibay sa kanilang buhay panampalataya, Lord God. Lord, maraming sa muli, tinatas ko sa inyo ang aming mga kapatid na ito na magiging kasama na namin sa paglilingkod sa inyo, Lord God. Naway simula sa araw na ito, Lord God, kailangan mo sila
Lord, alam ko, Lord, na kung ano man ang kailangan ng bawat isa, Lord God, ito ay papagkaloob mo sa kanila sa ayon sa iyong kagustuhan, Lord God. Lord, kaya sa mga oras na ito, muli tinataas ko sa inyo ang aming mga kapatid na ito, na kung saan mo man sila dalhin sa bawat araw, Lord God, naway sila inyong pag-ingatan at layo sa lahat ng mga mapamakan, Lord God. Lord, ang lahat na ito, isamot na namin ko sa tayong pangalan mo lamang aming Ama, kasama si Mama Mary at inyong buktong na anak na si Jesus, na nag-aari mo niyon at pagpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Lord, hati sama sa anak, sa Espiritu Santo, kaparal sa una-una ayon at pagpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Ama na anak sa Diyos ng Ama. Yeah.
Bali, ito po, pwede ba tayo po? Ipapaliwanag ni Bro Ravi yung Covenant. Ito po yung Covenant, kasunduan ng Couples for Christ. Okay? Nasa likod po yung mabasa. Yan po yung pinirmahan nyo. Andito po yan, pinalit lang. Tapos, pipirmahan nyo rin po yan sa likod. Lagi nyo po itong dadalhin. Sawayin nyo. Pwede nyo rin pong ilaminate para hindi lang nasira. Ngayon, tuwing nakakalimot kayo sa panunumpa kay Lord, sa Couples for Christ, dito nyo lang po hahanapin. Okay po? Para marirecall ko po kayo. Okay po, sir. Sige, bibigyan namin kayo pero mag-safety kayo. Covenant of the Couples for Christ. Trusting the Lord will guide us. I shall live as a followers of Christ. Pray every day for at least 15 minutes. Read scriptures every day for at least 15 minutes. Participate regularly of the worship life of my church. Avoid in wrongdoing but good order into my private life. So, number 2, dedicate myself to the task of building a strong family in Christ. Seek regular weekly dialogue with my spouse, children, exercise, duties, activities, as a parents. Pray with a family daily and celebrate the Lord's Day together with generous amount of time for home and family. Number 3, I will make myself available to Lord for service. Bring other couples to Christ. Anytime serve couples for Christ. Whatever I am called to serve and follow the direction of those who have a responsibility for my service. For I will relate and love in reality to other families and couples for Christ. Attend my small group meetings weekly and support God under of the meeting. Faithfully attend all others meeting. Accept the couples who the Lord asks to the member. 5, I shall study and seek to grow as a Christian person and understanding and fulfillment of my marriage vision. Attend all teaching, retreats, seminar, and conference of the Couples for Christ. Diligently study and materials given to me. My Lord Jesus Christ help me with covenant of Couples for Christ every day for honor and glory for the good of my brother and sister. So ito ang ating ipirmahan din natin ito yun nga, mas maganda kung ilalaminate natin tapos lagi natin dala sa ating wallet. Parang ito ang ating pinaka pakilala ni Lord, diba? Kasunduan natin sa ating Panginoon. So, saan ito, bro? Paliwanag ko yung laman ng laman. So, mayroon po tayong mga gifts na so, mayroon po tayong glory, tapos Bible, and sa ating pang-Lord's Day na book, ito po ay magagamit natin ito sa mamaya sa ating Lord's Day. So, Yan. Thank you, Brother Dami. Sige natin para maintindihan nila. Ito pong pinapagkita ni Brother Dami, itong pagdiriwang ng ating Panginoon,
Lord's Day book natin, lagi po natin itong magamit. At mamaya, magkakanta tayo ng Lord's Day. For the first time, sa mga partidahan, ito lang ito bang natin nakagamit. Gagamitin na po natin ito. Ito pong Bible, siyempre, alam po ninyo na hindi po maraming dapat nakatago ito, nakadisplay lang. Kung makikita natin ang Bible sa inyo, may pupunta ng mga bisita at nakita ito ay bago pa rin, mga ilang taon na sabihin ito, Bible. Pero yung Bible ko, kung mapapansin nyo, print na, nalagyan ko ng tape, doon, hindi nyo makita na parating nyo nakababasa ito. Ito pong glory book, ito po, nandito po lahat ng mga kinakanta natin. So, pagka meron kayo ito, complete na po yun. Records ba yan ka? Meron po yun. Para sa mga makita na. Wala? Ayan, meron. Ay, words. Meron. May words ka pa yan. So, okay na. Mga gagamit nyo lang. Ito po ay hindi kasama sa center. Meron pong ng mabuting loob na nagkaloob sa inyo. Hindi na po pinamahala. Ito rin pong glory. Meron din nabigay sa inyo. Lalo na ng t-shirt. Ano to? I-check it. Ayun. At maraming po iba. Ayan, sabi yung nasabi. Hello? Ayan, tapos yung sticker, pagka nagtatanong ko, nabibigyan po nito, pero ang binibigyan po nito, yung kasal. So, yung encourage po namin, yung mga hindi kasal sa simbahan, magpakasal po kayo sa simbahan. At yun po, ay hindi rin kasama ng programa. Pero ang grupo po rito, yung mga magandalo, sila po ang nag-sponsor. Ipapakasal kayo ng libre. Ang gagawin ng po ninyo, ayusin yung mga pills ninyo. Pag nais sa simbahan, hindi pa ang sa buhay. At ikaw din ano ba? Ako, meron pa man siya na gifts. Yung sosal. Siyempre, ang pinakamalaking matatanggap ninyo, yun yung i-welcome kayo ng Pastor Christ at i-welcome kayo ninyo.
yung